kinukuha dyan na yan daw ay tubig lang. Hindi totoo yun. Kita nyo? So mga kaibigan, papalo sa 966.6 billion o 46.3 trilyong halaga. Ulitin ko ha. Papalo sa 966.6 billion dollars o 46.3 trilyong halaga ang kayang iambag sa ekonomiya ng Pilipinas kung lalahatin ang halaga ng marine ecosystems dito. Kasama na ang mga likas yaman gaya ng langis. Conservative estimate pa nga raw ito, sabi ng pag-aaral, lalo na't hindi pa sinasama sa estima ang mga yaman na nasa continental shelf. Sobrang yaman, mga kaibigan. Grabe, sobrang yaman ang Pilipinas. Gifted ang ating bansa. Gifted ang Pilipinas. Sobrang yaman natin. Pero hindi tayo ang nakikinabang. Pinapalayas tayo sa ating sariling teritoryo. Kasi nakita nila kung gaano kayaman yung West Philippine Sea. Kaya ito yung ayaw bitawan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Kasi ang Pangulo natin, PBBM, matalino, hindi siya bugok katulad ni Duterte. Matalino ang Pangulo natin, hindi bobo, hindi katulad ni Duterte. Alam ng Pangulo natin, PBBM, na sobrang yaman ng West Philippine Sea at alam ng Pangulo natin, PBBM, na kung ating may exhaust, mamamaximize natin ang paggamit dito sa ating West Philippine Sea, alam ng Pangulo natin na ito ay sagot sa kahirapan ng mga Filipino. Kaya hindi niya binibitawan, mga kaibigan. Kaya, kita nyo ang Pangulo natin, di ba? Ayaw niya ng gulo. Pero ang sabi ng Pangulo natin, kung talagang wala na talaga, mga kaibigan, kung lahat talaga na-exhaust na natin lahat ng mga ways, no? Diplomatic ways, pero kung talagang wala na, mga kaibigan, wala tayong magagawa. Ipaglaban talaga natin to kahit na mag-resort pa ito sa giyera. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi tayo gigirahin ng China. 101% sure na sure ako na hindi tayo gigirahin ng China. Eh, hello, Taiwan nga, hindi nila magera-gera eh. Oh, ang lapit-lapit ng Taiwan sa kanila. At saka yung Taiwan na mas maliit pa sa atin yan. At saka yung Taiwan, kanila talaga yan. Kung titignan natin yung history, kanila talaga ang Taiwan. Pero bakit hindi nila magera-gera? Kasi ang China, takot din yan. Hindi yan basta-basta makikigera. Kasi nga mga kaibigan, yung kanilang aim to be a number one economy in the world and to be number one in military forces in the world, hindi na yan matutuloy. Kapag nakipaggera sila, they cannot afford to lose, mga kaibigan. Dahil kapag nakipaggera sila ngayon, babalik sila sa zero. At napakatagal nilang pinaghirapan, pinagtrabahuan yung kanilang estado ngayon. Pagkatapos bigla silang makikigera, mas malaki ang mawawala sa kanila kaysa sa atin. Kasi tayo, developing country pa lang tayo. Pero sila, mga kaibigan, pumapangalawa na nga sila sa Amerika di ba? Mas malaki ang mawawala sa kanila. Kaya hindi tayo gigirahin, mga kaibigan. Ang gagawin lang sa atin yan ay ibuli tayo at talagang titingnan nila, i-measure nila kung hanggang saan ang kaya natin para ipaglaban ang West Philippine Sea. Kaya nga talaga, mga kaibigan, ang Pangulo natin, talagang ipaglalaban niya yan kasi alam ng Pangulo natin kung gaano kayaman ang West Philippine Sea at hindi niya yan isusuko. Kawawa ang mga future generations. Tayo nga, kawawa na di ba? Kasi ninanakawan tayo ng China. Instead na tayo ang makinabang, ninanakaw ng China. Lalo na ang future generation, kawawang kawawa, wala nang matitira sa kanila, baka kahit isda, lahat ng isda natin puro na lang import. Ano ba, mga kaibigan? Una na rin sinabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaring mawala ang nasa 80% ng EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung hindi ito kikilos laban sa provokasyon ng China. Kita nyo? Mga kaibigan. Kaya lang dahilan kung bakit ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, ay talagang determinado siya, mga kaibigan, na ipaglaban talaga ang West Philippine Sea. Diba sabi ko nga sa inyo ang gagawin ng mga DD sheets, ibigay na lang daw, ay nabuhay pa sila sa mundo. Mga kaibigan, nabuhay pa sila dito sa mundong ito. Kung ganun din lang naman pala. Ano na lang yung ginawa ng mga bayani natin? Kung yung mga bayani natin naduwag, mga kaibigan, wala tayo dito. Diba? Wala tayo dito kung naduwag ang mga bayani natin. Walang Pilipino. Pero dahil sa pinaglaban tayo ng mga bayani natin, pinaglaban nila ang ating demokrasya, kaya nandito tayo. Kung yung ating Pangulo ngayon, PBBM, hindi niya ipaglalaban yan. Mga kaibigan, ano mangyayari sa atin? Alam niyo, sa totoo lang sa totoo lang,
ano talaga itong mga DD sheets, no? Ang ginagawa ng mga DD sheets ngayon, mga kaibigan, ganitong ginagawa nila eh. Kahit alam nila na mali yung stand ni Sara Duterte, Digonio, kahit alam nilang mali yun, at kahit alam nila na mali na kampihan ng China, at kahit alam nila na mali na isuko yung ating soberanya sa West Philippine Sea, ay ginagawa nila mga kaibigan kasi para ipakita na tama yung ginagawa ng mga Duterte. Ganun ang mindset ngayon ng mga DD sheets eh. Para ipakita nila na tama ang ginagawa ng mga Dutertes, kinakampihan nila ang China at sinasabi nila na wala naman daw talagang West Philippine Sea. At sinasabi nila na ibigay na lang yan. Huwag na natin yung pag-awayan. Ano lang naman yan eh. Dagat lang naman yan. So, ginagawa nila, kinakampihan nila ang China nang sa ganun, maging tama yung posisyon ng mga Duterte. Ganyan ang ginagawa ng mga DD sheets ngayon, mga kaibigan. Kita nyo? Talagang, ang mga DD sheets, ano lang sila yung panatiko. Kahit alam nila na mali, okay lang sa kanila. Kahit na mawala yung teritoryo natin, okay lang sa kanila. Basta, yung Duterte, yun ang gusto nila. Kita nyo? Hindi sila makabayan, mga kaibigan. Ang mga DD sheets ay hindi makabayan. Sila ay para lang talaga sa kanilang mga puon. No? Wala silang pakialam kung mawalan tayo ng teritoryo o mawalan tayo ng sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Wala silang pakialaman kung mawalan tayo ng yamang dagat, etc. etc. Wala silang pakialam. No? So ano pa mga kaibigan? Ito nga mga kaibigan, noong 2016 ay na pabor sa atin yung International Permanent Court of Arbitration declared China's expansive maritime claims to be devoid of legal basis, and the Philippines continues to face harassment from the superpower in its own West Philippine Sea. So, yan mga kaibigan, dinivoid ng arbitral ruling yung claim ng China. So, sa atin talaga ito. Kaya kahit na anong gawin ng China, mga kaibigan, ay wala silang magagawa dyan, kundi puro na lang pambubuli. Dahil atin naman talaga yan, So, ito pa mga kaibigan, yung napaka-rich ng ating coral reefs. The coral reefs in the West Philippine Sea make up a significant portion of the country's total reef area, according to the Biodiversity Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources. Bakit importante ito? Coral reef plays a huge role in maintaining marine life. It provides the ecosystem in which thousands of species thrive and also protect the land from the impact of waves, storms, and floods, according to the United States National Ocean Service. So, eto mga kaibigan, nasisira din ito, di ba? Kaya nga pumunta doon yung ating DNR, di ba, sa isang isla sa may Palawan, mga kaibigan. Kasi, chinecheck nila ito kaso, ang ginawa ng China, pinahanginan sila. Inatake na naman mga kaibigan, Grabe talaga itong mga China. So, grabe na yung pambubuli nila, Alam nyo ba na dito rin mga kaibigan ay dito sa West Philippine Sea, na approximately may makukuhang 11 billion barrels of oil and at least 190 trillion cubic feet of natural gas. Diba, mga kaibigan? Kaya atat na atat ang China na sakupin ang ating mga exclusive economic zone. Ang Ayungin Shoal, ang Baho de Masinloc, Recto Reef, kasi nga, nakita nila na napakayaman ng ating West Philippine Sea. Kita nyo, 11 billion barrels of oil and at least 190 trillion cubic feet of natural gas and probe and probable reserves. Yaman, di ba? And ito pa, Recto Bank. Yung Recto Bank reportedly contains most of the oil and natural gas in South China Sea. It alone holds unexplored hydrocarbon stores according to the United States Energy Information Administration. At alam niyo ba mga kaibigan na etong Recto Bank na to ay kasama yan sa inaward sa atin. So the historic Hague ruling in 2016 said that the Recto Bank is part of the Philippines Exclusive Economic Zone. Ang yaman natin mga kaibigan, sobrang yaman natin. Kaya yan, pinag-iinteresan ng China, yung ating exclusive economic zone, pinag-iinteresan nila kasi nakita nila kung gaano kayaman. Yun mga kaibigan. At yan ngayon yung pinaglalaban ni PBBM. Kaya ipag-pray natin ang ating Pangulo, mga kaibigan, na magtagumpay ang Pangulo natin. Na talagang, maitaboy niya talaga ang China sa pag-aangkin nitong West Philippine Sea, itong Recto Bank, at saka iba pa nating mga isla, Ipanalangin natin mga kaibigan kasi napakaganda nito mga kaibigan kapag ito talaga yung ating napakinabangan.
ay talagang mayaman